Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Ramon Santos. Sa loob po ng maraming taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pangangalaga ng kalusugan at kagalingan ng ating mga nakatatanda at isang malaking karangalan po na ibahagi sa inyo ang ilang kaalaman ngayon. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung dapat bang magbago ang paraan ng inyong pag-eehersisyo habang kayo po ay nagkakaedad? Sa loob ng maraming dekada, sinasabi sa atin na ang paglalakad ang pinakamahalagang susi sa mahabang buhay. Isang simple at abot-kayang paraan para manatiling malusog. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na pagdating ng edad 70, ang pagtutuon ng pansin sa iba't ibang uri ng pagkilos, marahil kahit na ang pagbabawas sa dalas ng paglalakad pabor sa mga alternatibong ito ang maaaring tunay na sikreto sa pagpapanatili ng inyong lakas, kalayaan sa pagkilos at sigla. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagbagal. Ito'y tungkol sa mas matalinong pagkilos. Ito'y tungkol sa pangangalaga ng inyong mga kasukasuan, pagtitipid ng inyong enerhiya at pamumuhunan sa mga pagkilos na magbibigay ng pinakamalaking benepisyo para sa inyong kalusugan at kapakanan. Ating tuklasin ang 5 mabisang alternatibo na hindi lamang magpapanatili sa inyong aktibo, kundi magpapahusay din ng inyong lakas, balanse, fleksibilidad at pangkalahatang kalidad ng buhay para maipagpatuloy ninyo ang paggawa ng mga bagay na inyong minamahal sa darating pang mga taon. Pagsasanay sa lakas, strength training. Ang lihim sa pananatiling malaya at may kakayahan. Ang lakas ay higit pa sa kakayahang magbuhat ng mga bagay. Ito ang pundasyon ng kalayaan sa pagkilos, ang tahimik na puwersa na nagbibigay daan sa inyo na kumilos sa buhay ng may kumpiyansa at gaan. Isipin ninyo na inaabot ang isang bagay sa mataas na istante, tumatayo mula sa upuan nang walang alinlangan o bitbit ang inyong mga pinamili nang walang hirap. Ang mga pang-araw-araw na gawaing ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit ang mga ito ang nagtatakda ng ating kakayahang alagaan ang ating sarili. Kung walang sapat na lakas, kahit ang pinakasimpleng gawain ay maaaring maging mahirap. Habang tayo po ay nagkakaedad, natural lamang na makaranas ng unti-unting pagbawas ng kalamnan o muscle mass. Ang prosesong ito ay maaaring mas mapansin habang lumilipas ang mga taon, lalo na sa ating mga lagpas na ng 70. Ang pagkawala ng kalamnan na ito ay maaaring mauwi sa pakiramdam ng kahinaan na nagiging dahilan ng mas madalas na pagkahulog, pinsala at pangangailangan ng tulong mula sa iba. Ngunit narito po ang mahalagang katotohanan: ang pagkawala ng kalamnan ay hindi tiyak na mangyayari. Ito ay maiiwasan at higit sa lahat kadalasan ay maibabalik. Ang pagsasanay sa lakas ang susi upang mabawi ang kontrol sa inyong katawan at sa inyong kinabukasan. Marami po ang nag-aakala na ang strength training ay para lamang sa mga mas bata o sa mga taong naglalaan ng maraming oras sa gym. Malayo po ito sa katotohanan. Ang pagsasanay sa lakas ay hindi nangangailangan ng pagbubuhat ng mabibigat na gamit o pagsasagawa ng sobrang nakakapagod na mga ehersisyo. Maaari itong kasing simple ng paggamit ng mga resistance band
paggawa ng mga ehersisyong gamit ang sariling bigat ng katawan, bodyweight exercises, o paggamit ng maliliit na pabigat sa kamay. Maging ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paulit-ulit na pagtayo mula sa pagkakaupo, pag-akyat sa hagdan, o pagbubuhat ng magaang karga ay maaaring magsilbing anyo ng pagsasanay sa lakas kapag ginawa ng may intensyon. Bukod sa pagpapanatili ng kalamnan, sinusuportahan din ng pagsasanay sa lakas ang kalusugan ng buto na partikular na mahalaga dahil ang osteoporosis ay maaaring maging isang mas malaking alalahanin sa pagtanda. Sa bawat pagkakataong hinahamon ninyo ang inyong mga kalamnan, tumutugon ang inyong mga buto sa pamamagitan ng pagiging mas siksik at mas matibay na nagpapababa ng panganib ng mga bali na maaaring lubhang makapagpabago sa kalidad ng inyong buhay. Dagdag pa rito, ang pagpapalakas ng kalamnan ay nagpapabuti ng postura, maaaring makapagpabawas ng sakit sa kasukasuan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mahusay na suporta at nagpapahusay ng balanse na ginagawang mas bihira ang pagkahulog. Ngunit marahil ang pinakamakapangyarihang benepisyo ng pagsasanay sa lakas ay ang pakiramdam ng pagiging empowered o may kakayahan na idinudulot nito. Mayroong kakaibang kumpiyansa na nagmumula sa kaalamang kaya ng inyong katawan. Ito'y hindi lamang tungkol sa mas mahabang buhay. Ito'y tungkol sa kalidad ng buhay na iyon. Ito'y tungkol sa paggising tuwing umaga na alam ninyong kaya ninyong harapin ang araw ng walang takot sa limitasyon. Ang pagsasanay sa lakas ay hindi lamang isang rutina ng ehersisyo. Ito'y isang pamumuhunan sa inyong sarili, isang pangako sa pananatiling malaya, masigla, at lubos na nakikibahagi sa buhay na inyong minamahal. Pagsasanay sa balanse. Dahil isang pagkatisod, maaaring baguhin ang lahat. Maaaring magkaroon ng isang sandali, isang kisap mata lamang, kung saan ang isang maling hakbang ay nauuwi sa isang bagay na mas mapanganib. Isang pagkatisod sa alpombra, isang sandali ng pagkahilo habang may inaabot, o isang di inaasahang pagbabago sa inyong pagtapak. Ito ang mga maliliit na pangyayari na maaaring humantong sa malulubhang kahihinatnan. Ang isang pagkakahulog ay maaaring magbago ng lahat. Posibleng agawin sa inyo ang kakayahang kumilos kumpiyansa at sa ilang kaso, maging ang inyong kalayaan. Ngunit ang balanse ay hindi lamang isang bagay na pasibo nating nawawala sa pagtanda. Ito ay isang bagay na aktibo nating mapangangalagaan at mapapahusay pa. Karamihan sa mga tao ay hindi gaanong iniisip ang balanse hanggang sa magsimula silang makaramdam ng pagiging hindi matatag. Gayunpaman, ang balanse ay kasing fundamental ng lakas o tibay na sumusuporta sa bawat hakbang na ating ginagawa at bawat kilos na ating isinasagawa. Habang tayo'y nagkakaedad, ang mga sistema na nagpapanatili sa ating katatagan. Ang ating mga kalamnan, kasukasuan paningin, at panloob na tainga, inner ear, ay maaaring natural na makaranas ng ilang pagbabago. Ito ay maaaring magpadali sa pagkawala ng ating balanse at magpahirap sa pagbawi mula sa isang maling hakbang. Ngunit ang pagkawala ng balanse ay hindi tiyak na bahagi ng pagtanda. Ito ay isang kasanayan, at tulad ng anumang kasanayan, maaari itong sanayin
at palakasin. Ang pagsasanay sa balanse ay higit pa sa pag-iwas sa mga pagkahulog. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng kumpiyansa sa bawat hakbang na tinitiyak na kumikilos kayo sa mundo ng walang pag-aatubili o takot. Pinapayagan kayo nitong ipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay na inyong minamahal, paghahardin, paglalaro ng golf, pagsasayaw, o simpleng paglalakad sa isang silid nang hindi nangangailangang kumapit sa mga muwebles para sa suporta. Ang kakayahang tumayo ng tuwid, umikot ng maayos at makabawi mula sa isang pagkatisod ay isang bagay na dapat ensayuhin tulad ng anumang iba pang pisikal na kakayahan. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pagtayo sa isang paa, paglakad na magkadikit ang sakong at dulo ng paa, heel to toe, o pagtayo mula sa pagkakaupo ng hindi gumagamit ng mga kamay ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang mga kasanayan tulad ng Tai Chi at yoga ay higit pa rito pinapalakas ang malalalim na mga kalamnan na nagpapanatili sa ating pagiging tuwid at koordinado. Ang kagandahan ng pagsasanay sa balanse ay kadalasan hindi ito nangangailangan ng espesyal na kagamitan o gym, kundi ilang sandali lamang ng maingat na pagsasanay bawat araw. Ngunit higit pa sa mga pisikal na benepisyo, ang pagsasanay sa balanse ay nagpapanumbalik ng isang bagay na mas malalim tiwala sa inyong sariling katawan. Tinutulungan nitong alisin ang takot na kadalasang pumapasok sa pagtanda. Ang pag-aatubili bago humakbang pababa ng bangketa, ang nerbyosong paglingon sa paligid para sa makakapitan. Sa mas mahusay na balanse, dumarating ang mas malaking kalayaan na nagpapahintulot sa inyong kumilos sa buhay ng may kumpiyansa, seguridad at katiyakan na kayo ang may kontrol sa inyong katawan, hindi ang kabaligtaran. Fleksibilidad at saklaw ng pagkilos, flexibility and range of motion, malayang pagkilos. Walang paninigas o sakit. Mayroong tahimik na kagalakan sa pagkilos ng walang hirap sa pagyuko para kunin ang isang bagay ng walang pag-aatubili at sa pag-abot sa isang estante ng walang matinding paalala mula sa naninigas na mga kalamnan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang pagkilos ay maaaring magsimulang maramdaman na limitado. Ang katawan na dati malambot at walang kahirap-hirap sa pagkilos ay nagsisimulang manigas. Ang mga simpleng kilos, paglingon ng ulo para tingnan ang trapiko, pag-uunat ng mga braso para yakapin ang isang mahal sa buhay, o kahit na pagbangon sa kama sa umaga, ay maaaring maramdamang pilit. Ang paninigas na ito ay hindi nangyayari ng biglaan, ngunit maaari itong unti-unting pumasok na nagnanakaw sa inyo ng kalayaang kumilos tulad ng dati. Ang fleksibilidad at saklaw ng pagkilos ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa discomfort o di kaginhawaan. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng kakayahang makibahagi ng lubos sa buhay. Kapag naninikip ang mga kalamnan, nagiging limitado ang pagkilos, maaaring maapektuhan ang postura at ang sakit ay maaaring maging mas madalas nakasama. Ngunit tulad ng lakas na maaaring muling buuin at balanse na maaaring sanayin, ang fleksibilidad ay kadalasang maibabalik. Tumutugon ang katawan sa pagkilos sa pangangalaga
Sa simpleng pagkilos ng pag-uunat, maraming tao ang binabaliwala ang pag-uunat o stretching bilang isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Ngunit alam ng mga nagbibigay halaga rito ang katotohanan, ang fleksibilidad, ang pundasyon ng kaginhawaan sa pagkilos. Ito ang nagpapahintulot sa mga kasukasuan na gumalaw ng maayos na tumutulong upang maiwasan ang paninigas na maaaring humantong sa pinsala. Ito ang nagpapanatili sa postura na tuwid at may kumpiyansa sa halip na kuba at tila may iniingatan. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbangon sa kama sa umaga ay nararamdamang nakapagpapasigla sa halip na nakakapagod. Ang pagpapanumbalik ng fleksibilidad ay hindi nangangailangan ng maraming oras ng komplikadong mga rutina. Nagsisimula ito sa maliliit at intensyonal na mga pagkilos, pag-abot pataas sa langit, pagkagising sa umaga, pag-ikot ng mga balikat paatras para alisin ang tensyon, dahan-dahang pagyuko pasulong para iunat ang ibabang bahagi ng likod. Ito ay mga gawain ng pangangalaga sa sarili na may malalim na benepisyo. Ang yoga, kahit sa pinakasimpleng anyo nito, ay nag-aalok ng isang nakaayos na paraan upang ibalik ang mobilidad, dahan-dahang pinapalambot ang naninikip na mga kalamnan at pinapahaba ang gulugod. Ang kontroladong pag-uunat bago matulog ay maaaring magpakawala ng tensyong naipon sa buong araw na nagpapagaan sa katawan para sa mahimbing na pagtulog. Ang pagkilos ng walang paninigas ay ang pagbawi sa isang bahagi ng inyong sarili na kung minsan ay sinusubukang agawin ng pagtanda. Ito ay isang deklarasyon na ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin, madaling makibagay pa rin, at handa pa ring dalhin kayo sa buhay ng may gaan. Ang fleksibilidad ay hindi lamang tungkol sa pagkilos. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng kakayahang yakapin ang bawat araw ng lubusan nang hindi pinipigilan ng mga limitasyon ng isang katawang napabayaan. Sa ilang maingat na pag-uunat lamang, bawat araw hindi lamang ninyo pinapalambot ang mga kalamnan. Binubuksan ninyo ang kalayaan upang kumilos, mabuhay at umunlad. Maingat na pagkilos, mindful movement, pagpapalakas ng katawan at isipan. Ang pagkilos ay higit pa sa ehersisyo lamang. Ito'y isang usapan sa pagitan ng inyong katawan at isipan, isang paraan ng pamumuhay sa kasalukuyang sandali ng may kamalayan at intensyon. Habang tayo'y nagkakaedad, ang pagkilos ay maaaring minsan ay nagiging isang bagay na ginagawa natin dahil sa pangangailangan sa halip na isang bagay na tunay nating nararanasan. Kumikilos tayo para makarating mula sa isang lugar patungo sa iba, para makumpleto ang pang-araw-araw na gawain, para matugunan ang mga obligasyon. Ngunit paano kung ang pagkilos ay maaaring higit pa riyan? Paano kung maaari itong maging mapagkukunan ng lakas, kapanatagan at malalim na koneksyon sa ating sarili? Ang maingat na pagkilos o mindful movement ay ang pagsasanay ng pakikipag-ugnayan sa inyong katawan ng may buong kamalayan, pag-aayon ng hininga sa kilos, at paglinang ng pakiramdam ng presensya sa bawat hakbang, bawat unat, bawat pagbabago sa postura. Hindi tulad ng tradisyonal na ehersisyo na kadalasang nakatuon
sa pagtulak sa mga limitasyon. Ang maingat na pagkilos ay tungkol sa pakikinig sa ritmo ng inyong hininga, sa kung ano ang nararamdaman ng inyong mga kalamnan, sa maliliit na pagsasaayos na ginagawa ng inyong katawan habang ito'y naghahanap ng balanse. Ito'y pagkilos ng walang puwersa, pag-unlad ng walang hirap. Ang Tai Chi Yoga at Qigong ay ilan sa mga pinakamakapangyarihang anyo ng maingat na pagkilos. Bawat isa ay nakaugat sa daan-daang taon ng pagsasanay na idinisenyo upang palakasin ang katawan at isipan. Ang mabagal at sinasadyang mga kilos ng Tai Chi ay nagpapalakas ng katatagan at koordinasyon na nagpapababa ng panganib ng pagkahulog habang nagtataguyod ng malalim na pakiramdam ng kapanatagan. Ang yoga ay nag-uunat at nagpapabuti ng fleksibilidad habang pinapakalma ang isipan. Ang Qigong sa kanyang banayad na daloy ay nagpapahusay ng sirkulasyon at maaaring magpanumbalik ng enerhiya na ginagawa itong partikular na kapaki-pakinabang para sa mga nakakaramdam ng pagod o panghihina. Ngunit ang maingat na pagkilos ay hindi kailangang nakatali sa isang partikular na kasanayan. Maaari itong kasing simple ng paglalakad ng may intensyon. Nararamdaman ang lupa sa ilalim ng inyong mga paa, napapansin kung paano natural na umuugoy ang inyong mga braso sa inyong tagiliran. Maaari itong pag-uunat sa umaga, hindi lamang para palambutin ang inyong katawan, kundi para ihanda ang inyong sarili sa mental na paraan para sa araw na darating. Maaari itong malalim na paghinga habang kayo'y kumikilos, gamit ang bawat paghinga paloob at palabas upang magdala ng kamalayan sa kung paano tumutugon ang inyong katawan sa kilos. Ang isip at katawan ay hindi magkahiwalay. Kapag tayo'y kumikilos ng may kamalayan, hindi lamang natin sinasanay ang ating mga kalamnan, kundi pati na rin ang ating mga iniisip, ating mga emosyon at ating katatagan. Ang stress ay maaaring maglaho, ang kalinawan ay maaaring lumitaw, at nagsisimula nating maunawaan ang pagkilos bilang isang bagay na higit pa sa pisikal na ehersisyo lamang. Nagiging paraan ito ng pagiging presente sa buhay, ng pagpapahalaga sa mga kakayahan ng inyong katawan, ng paggalang sa bawat sandali habang ito'y lumilipas. Ang maingat na pagkilos ay hindi lamang tungkol sa pananatiling aktibo. Ito'y tungkol sa pagkilos sa buhay ng may biyaya, lakas at kamalayan, niyayakap ang bawat hakbang bilang isang regalo. Ehersisyo sa tubig, aquatic exercise, isang magaan ngunit mabisang paraan para manatiling aktibo. Mayroong kakaibang kalayaan sa pagkilos sa tubig. Ang bigat ng mundo, kapwa pisikal at emosyonal, ay tila gumagaan habang ang inyong katawan ay lumulutang sinusuportahan at walang restriksyon. Para sa mga nagsisimula ng makaramdam ng hirap sa tumatandang mga kasukasuan ng paninigas ng mga kalamnang dating walang kahirap-hirap kumilos, o ng pagkadismaya sa mga ehersisyong ngayon ay parang masyadong mahirap, ang ehersisyo sa tubig ay nag-aalok ng solusyon na kapwa-banayad at lubhang epektibo. Hindi tulad ng tradisyonal na mga ehersisyo sa lupa kung saan hinihila ng grabidad ang bawat kilos. Ang tubig ay nagbibigay ng uri ng suporta na nagpapahintulot sa inyong katawan na kumilos ng walang labis na stress o sakit.
Kinakalingan nito ang nananakit na mga kasukasuan, pinoprotektahan ang mga buto at nagbibigay ng resistensya na nagpapalakas ng mga kalamnan ng walang hirap. Para sa mga may arthritis, osteoporosis o nagtatagal na mga pinsala, ang tubig ay nagiging isang lugar ng posibilidad, isang espasyo kung saan ang pagkilos ay hindi lamang posible kundi kadalasan ay kasiya-siya. Bukod sa mga pisikal na benepisyo nito, ang ehersisyo sa tubig ay maaaring lubhang makapagpanumbalik ng sigla para sa isipan. Mayroong nakakakalmang bagay sa pagiging nasa tubig sa maindayog na pagkilos ng paglangoy o sa banayad na resistensya ng paglalakad sa loob ng pool. Ang pakiramdam pa lamang ay maaaring makatulong na mapababa ang stress, mapagaan ang pagkabalisa, at magdala ng pakiramdam ng relaksasyon na kadalasang nawawala sa mga tradisyonal na ehersisyo. Ang init ng isang pinainitang pool ay maaaring makapagpaginhawa sa naninigas na mga kalamnan, habang ang banayad na resistensya ng tubig ay nagpapalakas sa paraang natural sa halip na pilit. Ang paglangoy, swimming laps, pakikilahok sa water aerobics, o simpleng paglalakad sa tubig na hanggang baywang ay maaaring magbigay ng ehersisyo para sa buong katawan na nagpapabuti sa kalusugan ng puso, cardiovascular health, fleksibilidad at tibay. Dahil natural na sinusuportahan ng tubig ang balanse, binabawasan din nito ang takot sa pagkahulog, isang alalahanin na pumipigil sa maraming nakatatanda na makisali sa pisikal na aktibidad. Sa tubig, mayroong pakiramdam ng seguridad, isang kumpiyansa na nagpapahintulot sa pagkilos na maramdamang ligtas at walang restriksyon. Marahil ang pinakadakilang regalo ng ehersisyo sa tubig ay ginagawa nitong muling abot kaya ang pagkilos. Tinatanggal nito ang maraming hadlang na maaaring ilagay ng pagtanda sa pisikal na aktibidad at pinapalitan ang mga ito ng kagalakan ng walang kahirap-hirap na pagkilos. Pinaaalalahanan tayo nito na ang pananatiling aktibo ay hindi kailangang maging masakit o mahirap. Maaari itong maging nakapapawi, nakapagpapalakas, at kahit na masaya. Sa tubig, ang katawan ay maaaring makaramdam ng kalayaan, kakayahan, at lakas. Ito ay isang lugar kung saan ang pagkilos ay muling nararamdamang natural, kung saan ang mga limitasyon ay maaaring maglaho, at kung saan ang simpleng pagkilos ng ehersisyo ay nagiging mapagkukunan ng panibagong sigla. Pagyakap sa pagkilos bilang landas tungo sa mahabang buhay at kalayaan. Kaya naman, tulad ng ating natalakay, ang pagtanda ay hindi tungkol sa pag-urong mula sa buhay, kundi isang pagkakataon upang yakapin ang pagkilos ng may higit na karunungan, intensyon, at pangangalaga. Ang paraan ng ating pagpili kung paano kumilos ay tunay na humuhubog sa kung paano tayo nabubuhay, na naiimpluwensyahan hindi lamang ang ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang ating mahalagang kalayaan, kumpiyansa, at ang kagalakang ating natatagpuan sa bawat araw. Bagamat ang paglalakad ay tiyak na may lugar at mga benepisyo para sa atin pong mga edad 70 pataas, ang isang mas komprehensibong diskarte sa pagkilos ay maaaring maging transformatibo o lubos na makapagpabago.
Ang pagsasanay sa lakas ay nagtatayo ng ating kalayaan. Ang mga ehersisyo sa balanse ay nagpoprotekta sa ating katatagan. Ang fleksibilidad ay nagpapanumbalik ng ating gaan sa pagkilos. Ang mga maingat na kasanayan ay nag-uugnay sa ating katawan at isipan, at ang ehersisyo sa tubig ay nag-aalok ng banayad, ngunit mabisang paraan upang manatiling aktibo. Bawat isa sa mga ito ay isang pamumuhunan sa inyong kakayahang patuloy na mabuhay ng lubusan. Narito po ang isang kaisipan na nais kong iwan sa inyo. Ang tunay na sukatan ng ating kalusugan ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karaming kilometro ang ating nalalakad, kundi kung gaano tayo kalayang nakakakilos sa ating buhay nang walang pasanin ng takot sa pinsala, paninigas o limitasyon. Ang pagkilos ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatiling gumagana ng katawan. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng ating kakayahang makipag-ugnayan sa mundo, maranasan ang bawat araw ng may lakas at biyaya. Ang pagpili na kumilos ng matalino ay isang malalim na pangako sa inyong sarili. Ito'y isang deklarasyon na ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagkawala ng mga kakayahan, kundi tungkol sa pakikibagay, paglago, at patuloy na pag-unlad. Kapag ang pagkilos ay nagiging isang mulat na gawain ng pangangalaga sa sarili, bawat hakbang, bawat unat, bawat hininga ay isang testamento sa hindi kapanipaniwalang katatagan ng diwa ng tao. Ang mga ideyang ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po kayo ng sandali upang magnilay-nilay at mangyaring ibahagi sa mga komento sa ibaba ang isang bagay na inyong natutunan ngayon na balak ninyong isabuhay. Ang inyong mga karanasan at kaalaman ay maaaring makatulong sa iba sa paglalakbay na ito. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang talakayang ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up, ibahagi sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon, at naway makamit natin ang buhay na ayon sa ating sariling mga tuntunin.